go, go, go. Countdown, go. And we are on, ladies and gentlemen. This is Unfiltered DNA. My name is Darren East at kasama ko po, the one and only international life coach, Coach A! Yay! Good morning, everyone. Magandang umaga, Coach A. It's dapat sana Tuesday tayo, no? But it's October 18. Nakalimutan ko, Tuesday pala. Pag lumabas ka, pag pumasok ka ng Monday, no? Monday ng gabi, Tuesday na pala yung kinaumagahan. So, nakalimutan ko. Baliktad kasi yung mundo namin, mga friends. So, yun, pasensya na ho. But anyway, this is still on recording para ma-share na namin kahit hindi siya live. Pero napag-usapan namin ni Life Coach A na at least by Saturday, meron namin kaming live para Isang live. maka-invite kami ng mga friends. Ganun lang gawin natin, Coach A. At least may isa kang friend at saka ako may isang friend. Oo, Papasukin mag-i-invite natin. tayo. Invite tayo para makasali. Anyway, link lang naman doon sa Facebook na pwede natin isakay siya doon masama. Sige, for our topic for today, ano po yung topic natin? Moving on. Moving on. Ay, ang ganda-ganda ng topic na yan. Medyo Ang isang araw, malawak. ano yan? Ang isang araw, ano nga ba yun? Yung boundaries. Boundaries. Yan. So kung Ano pa hindi niyo yung pa isa? napapanood yung boundaries, please punta po kayo doon sa, sa YouTube or sa Facebook page na Unfiltered DNA. Unfiltered DNA. Saan mo nilagay yun sa'yo, Coach A? Wala pa, itag mo lang ako para lumabas siya sa timeline ko. Pero yun sa akin, ano ko siya, ine-edit ko siya, short clip. So, sa TikTok, Going to TikTok at saka sa YouTube hindi ka pa nag-upload? Wala pa. hindi pa ako nag-upload sa YouTube. Tapos most likely meron naman pong audio so pwede rin natin ilagay sa mga sa mga Spotify, Anchor. Well, actually, pwede na mag-download ng with video sa Spotify. Yung mga podcast ba? ngayon, video podcasting. Pwede na. Yeah, it's already available and it's for free. Pwede mo itong download doon. Sige, hanap natin. Gawan natin ng paraan at least para meron tayong international feel. Kaya nga, di ba? Yung Unfiltered DNA Tumatagin yung natin. Sige po. So, moving on. So, paano natin yung umpisa ng moving on? Yung mga hindi nakapag-move on no? Ang hirap pag-umpisa ng Ang bagong... unang tanong dyan, bakit nga ba mahirap mag-move on? Yung lagi yung tinatanong nila, bakit ang hirap mag-move on at paano mag-move on? Siguro umpisahan natin sa, ano ba ibig sabihin ng pag-move on? Para magkaroon ka ng idea why you should be working on it, right? So ikaw, ano bang idea mo about moving on? What does it mean to you pag sinabi mong moving on or mag-move on ka? What does it mean to you? Yun yung parang next phase ng isang episode or chapter sa buhay mo na it's either ikaw mismo na sasabihin, nag-decide ka na ayoko na and I need to start all over. Or, so kung halimbawa magka-partner kayo, meron kayong relationship, moving on is like minsan hindi pa nga no? Kumbaga walang permission no? Isa lang yung nag-move on, yung isa naiiwan parang gano'n. Pero lagi naman gano'n, di ba? Lagi naman gano'n So may sometimes naiiwan kasi at may nang iiwan. Yun yung hirap doon Yun yung pinakamahirap na challenge na moving on. So moving on is to parang nagsawa ka na or nag-fed up ka na or sabihin na natin naghanap ka na ng space or may isa pang term doon yung parang ginosting ka, parang gano'n. So maraming iba-ibang klase ng moving on and I'm hoping ako mismo gusto kong matackle natin isa-isa para from your point of view, Coach A, yung unbiased na insights mo at saka yung mga advice natin na pwede natin ma-share sa kanila. Yun po yung gagawin natin ngayon is to make sure that sa pag-move on mo, tama ba yung ginawa mo or sa pag-move on mo, at least may kasama ka. Yeah. Wala naman tama at mali sa pag-move on, pero kailangan maintindihan mo ano bang ibig sabihin ng pag-move on. So tama yung definition mo, no? You wanted change. You don't want to stay in that same situation or scenario or status ng buhay mo. So you wanted change and you want to move yourself out of that current situation ng life mo. So you want to move forward. And you want to leave something behind like yung mga hindi magaganda or something that you think doesn't give value to your life anymore.
So mag-move on ka. So basically, it's just that definition na gusto mo lang baguhin yung current mong situation or gusto mong makaalis doon sa current mong situation. So, ang daming nga klaseng event sa buhay natin na kailangan natin mag-move on. Ang unang-una dito is yung sa relationship, no? After mong masaktan, how do you move on? Where do you start when you are trying to move on? Is really moving on the goal after being hurt? Or if you're experiencing difficulty in life, what does it mean to you when you say you wanted to move on? So maybe you wanted to change that challenging moment sa buhay mo and you wanted to be free or wanted to create a different life for you. So madami siyang klase, no? But ang question dito is that, ito yung pinaka-importante when you start moving on. You have to decide if you want to move on. So, gusto mo bang mag-move on? Sa mga nanonood sa atin ngayon, if you're currently experiencing difficulty in life, heartaches, loss, ano pa ba, something na ayaw mo nang mangyari sa buhay mo. Ang first question dyan is that, do you want to change that situation? Do you want to move forward? Are you willing to leave behind some things na hindi mo kailangan dalhin sa present moment mo and sa future mo? So yun, meron ka i-give up or anong tawag doon, parang kahit papaano sasabihin na natin na kasi may moving on na siya yun ang iwan eh. So ikaw naman yung parang na stalemate, parang anong tawag doon, Coach A, yung parang left hanging by the moment. Yes, iniwan sa ere. Iniwan sa ere. So hindi mo rin alam kung paano ka mag-move on kasi ikaw yung naging parang statwa doon eh, no? Kumbaga, ang situation, nag-decide siya, ayoko na, tapos ikaw naman yung, pwede pa natin ipaglaban, pwede pa tayong mag-move forward na mabago yung mga situation or yung mga pinagdadaanan natin, baka we can improve. Pero, yun nga lang, iniwan Nag-decide na yung isang party. yun yung problema doon. So, ikaw naman yung hindi mo naman alam saan ka magiging lost ka ngayon. Wala kang direction yan eh, no? Sabi pa nga nila, sometimes if you turn to the left, there's nothing right. when you turn to the right, there's nothing left. There's nothing left. So parang gano'n. So yun yung yung mga kasabihan minsan nakakatawa. So moving on, mula nung bata tayo, Coach A, nandiyan yung mga commencement exercises, di ba? Moving on to the next level. Exactly, di ba? Oo. Pero hindi masakit yun eh, masaya yun eh. Masaya. Oo, yun yung nakaganda doon kasi Bakit sa tingin mo masaya yung ganong event na yung moving up to the next level? Bakit kaya masaya? Siyempre, pagkatapos na makakuha ka ng medal or diploma, may shakies. Kakain ka. May blowout, Oh, kasi may connection siya dito sa pag-move on natin from pain. Ito naman, moving up or moving on to the future. So, bakit ang mindset mo ngayon is excited ka? Bakit masaya ka? Bakit gustong-gusto mo tong moving up na to or yung graduation na to? Anong meron? Yan. Diba? So, kasi, yes, kasi you're looking something good. Diba? You're looking forward to something good na alam mo na it's something new to you and it excites you. That's why it's making you happy. Kaya lang, yung status kasi ng ano mo dyan, ng emotions mo, dyan sa ganyang klaseng sitwasyon is that hindi ka naman nasasaktan. Napagod ka lang. Oh. Napagod ka sa pag-aaral, napagod ka sa paggawa ng assignment. Diba? Yeah. Napagod Ayaw ka sa mo na paggawa kay teacher. Ayaw mo na kay teacher, samang-sama ka na, ayaw mo na ng uniform, or gusto mo na mag-work, o gusto mo na makatungtong sa stage, you are looking something na sa wakas ma-achieve mo na. Meron kang nakikita sa self mo in the future na magiging ikaw. You're envisioning yourself to be someone in that future. That's why excited ka. So kung ihahalin tulad mo siya sa pag-move on from a heartbreak, how do you think you can apply that? Yeah, no. Medyo mahirap kasi yung heartbreak, you would like to stay from the past eh, no? Kumbaga parang
Pwede ba Bakit? pwede ba mag-stay? Parang hindi pa ako kontento. Kumbaga, gusto ko pa siya. Parang ganun. Mga scenario na advantage pa to sa akin eh. Kumbaga, para sa akin, it's still a plus. So I don't want to give up that situation. Unlike sa moving on na parang nag-graduate, gusto mo na yung ano eh, move forward, kumbaga decided lahat eh. Body and spirit and soul mo. You are leveling up. Dito hindi kasi nag-level up ang lahat tapos ikaw yung naiwan. So yun yung problema mo, sasama ka ba paakyat, palipat, or pakanan, pakaliwa? So talagang ako nga mismo, ngayon nag-explain ako na nalilito ako, hindi ko rin alam kung paano yung mag-move on eh, no? So talaga challenging yung moving on na topic natin, Coach A. Oo. Tell us more about Ah, yung mga experience mo naman, Coach A, from the past. oo. Kasi sabi I wanna echo what you said. Sabi mo kasi, mm, there's a few words connected to that. Sabi mo, gustong-gusto ko mag-move on, no? Kasi gusto mong makagraduate, gusto mong mabago yung buhay mo. The word is gusto mo. mm, Pero itong moving on from a breakup, ang word na ginamit mo is ayoko pa, baka pwede pa. So ang pagkakaiba doon is that yung isa gusto, yung isa ayaw. Kaya nahihirapan ka mag-move on kasi ayaw mo pa talagang mag-move on. Kasi iniisip mo, number one, bakit? Ba't mm, kailangan gawin yun? Ba't kailangan ko maiwan? So, hindi mo pa ina-accept yung reality. Ang dami mo pang questions. Kaya hindi ka pa handa na mag-move on. Hindi pa nagsisink in sa'yo na wala na siya. yan. Pipilitin mo pa yung sarili mo na baka pwede pa. Baka pwede pa natin pag-usapan. Baka pwede pa natin gawan ng paraan para mag-work to. Kaso Mm. nakapag-decide na siya eh. So Tsaka sa, pinipilit sa mo, lalaki, Coach A, yun yung ego na part eh, di ba? Kumbaga, bakit is there somebody better? Am I, yes, ayaw maiwan. mm, so Tama yun, yun. mahirap rin yun. Kumbaga, am I not worth it? Or parang, is there somebody new? Or basta lahat ng mga question mo, lalabas yun. Basta yun yung hirap Saan din sa nakaturo buhay. yung mga daliri? Sarili, no? Paano ba? Sarili, di ba? Sarili lang. Nagsiself-blame ka. Parang, bakit kailangan mo kong iwanan? Or kaya nag-cheat siya, no? Bakit kailangan mo kong lokohin? Ba't mo ko niloko? May mali ba sa akin? May pagkukulang ba ako? Pangit ba ako? Am I not good enough? Bakit tinuturo mo yung sarili mo? Yeah. It has Tapos nothing to yun, do ano with ba? you. Totoo. Yes. Kung ano man ang naging desisyon ng isang tao sa pag-iwan sa'yo, sa pag-cheat sa'yo, hindi yan dahil sa'yo. Hindi yan dahil ikaw yan. It's not about you. It's about what's dito sa isip nila about you. No, Mm, hindi yung pagkatao mo, hindi dahil sa not good enough ka. I'm pretty sure you did your best. 'Di ba? Para mag-work ang relationship. Pero kung nagbago ang isang tao, yun yung kasing pinili nila eh, na may nangyayari sa kalooban nila eh. They have a new desire. They have different wants. They've discovered something about themselves that, alam mo yon, impacted your relationship. Kasi masakit man sabihin itong salitang ito, hindi kanya kailangan sa future niya. mm, Na-realize siya na hindi ikaw ang kailangan niya, kaya iwan ka niya kasi para makapag simula siya uli. Kasi meron siyang hinahangad. May nakikita siya sa sarili niya na mapapaganda para sa kanya. Yung mapapabuti siya. Hindi ko sinasabi na ikaw yung mapapasama sa kanya, but you mm, know, you know what I mean? Yung bang, baka masasaya siya doon. Baka mas magiging successful siya doon. Baka mas magiging fruitful yung relationship nila. 'Di ba? Or baka mas may makukuha ako doon kaysa nakukuha ko sa iyo. It's not about you. It's how they feel about you. And it's not your area of control. You mm. cannot control that. 'Di ba? Kaya ang hirap mag-move on kasi akala mo kaya mo pang kontrolin, hindi na. Hindi na, eh, 'no? Wala na yung power sa'yo, eh. Kasi Exactly. nag-decide na, eh, oh. So yun. Tapos ngayon babalik na naman dun sa ano bang nagawa ko from the past. Paulit-ulit, 'di ba? Yan yung replay sa utak. Re-replay na naman Oo. ulit yun. So Oo. so magre-recall ka na naman na sasabihin mo, "Sana hindi na lang ako nakipagkilala sa kanya. Sana hindi ko na lang siya niligawan. Sana hindi na lang naging kami. Sana hindi ako nag-hide. Sana hindi na lang ako nag-hi or nag-chat or nag-message man lang." Kasi yun yung ano dun, eh, kumbaga
although na past na yung mga episodes na yun, pero hahanapin mo yung sanggaling, eh, 'di ba? Kumbaga, bakit nagbago siya, bakit nang iwan siya. And on the flip side naman, TLA, mas mahirap rin dun sa person na nag-move on. Kasi ang dami niyang isasaalay-alay, especially kung may mga anak kayo, may mga yung kumbaga, ano ba yung nasa song na parang 'pag tinanong ng mga friends, "Bakit hindi na ako kasama, hindi na tayo magkasabay kumain, bakit iba na yung susi mo ng apartment," yung mga gano'n. So, mas mahirap rin dun sa person na nag-decide na, "Ayoko na." Mang-iwan. Oo, nang iwan, eh, it's already enough for me. I need to move forward. Yun naman ang term niya dun, eh, 'no? Magiging magmo-move forward sa dami naman direksyon, eh, 'no? Yes, Move and madaming reason kung bakit iniiwan tayo ng taong mahal natin. Sabi ko nga do'n sa last episode natin, hindi naman lahat ng tao nang iiwan sa atin, hindi tayo mahal or hindi tayo yung gusto nilang piliin. It's just that meron silang kokonting option na feeling nila, yun yung tama nilang gawin. That's why nile-let go ka niya. Yung sinasabi naman ng karamihan ngayon na pumili ka ng tao na lagi ikaw ang pipiliin. But I tell you what, kung naiintindihan mo yung self-love, mm, pipiliin mo rin sometimes yung sarili mo or most of the time yung sarili mo. Right? So we cannot judge but to accept that it happened. So um dito sa dito sa recent relationship ko, it took me around siguro a month or two, tapos naka-move on na ako. Kailangan ko lang i-vent out. I have to go through that process. mm. Compare doon sa previous ko relationship na, sabi ko nga, di ba, it took me a decade to be able to move on and find my happiness. It's because hindi ko pinapatawad yung sarili ko. Sinisisi Oo, ko yung sarili ko. Lagi kong sinasabi sa sarili ko, no, I'm not good enough. Nanay ko nga, iniwan ako, di ba? So, ganun din yung mga tao na hindi ko naman kaano-ano, hindi nila ako kayang mahalin ng buo kasi nga, nanay ko nga ganun eh. So, yun yung pinaniwalaan ko. That's the story. That's the narrative I'm telling myself. And it's so dangerous. Sipin mo, 11 years ng life ko na waste sa pagpaprocess na yon ng guilt, ng galit, ng depression, ng anxiety, and all those emotional baggages na kailangan kong pagdaanan. Tapos, yun pala, ang dali-dali lang naman pala baguhin yung life mo. You just have to make a decision na you wanted to change it. yun. Yeah. So, itong Iba-iba yan. recent, yes, itong recent relationship ko, hindi ko kinwestiyon rin ang sarili ko. Hindi ko kinwestiyon ang sarili ko, inunawa ko. Pero ang sakit. Yun Ang na, eh, 'no? sakit, ang sakit Nandudun kasi pa rin yung pain, eh, 'no? hindi mawawala, hindi mawawala kasi alam mo kung bakit masakit? Bakit po? Kasi hindi mo na siya uli makikita, hindi mo na uli siya mahahawakan, hindi mo na siya makakausap, hindi mo siya makakasama, hindi niyo na matutupad yung pinag-usapan ninyo na hanggang sa pagtanda niyo, magkasama Promises, eh, 'no? kayo, 'di ba? Yun parang nakita mo na yung future ninyong dalawa. And you imagine it and you're working on it right now and then biglang boom, panis. Biglang nawala. No? It's because, yun na nga, meron siyang pinagdadaanan na akala niya okay na siya pero hindi pa. Eh nakagawa siya ng isang bagay na, isang pagkakamali sa sarili niya na pagsisisihan niya talaga ng matagal. So, nung sinabi niya sa akin na kailangan kong mamili, naintindihan ko pero ang sakit. Tinry ko pa rin. Tinry Mm. ko pa rin na bakit? Ba't kailangan mo kong i-give up? Pwede naman kitang samahan, pwede kitang tulungan. Bakit? Pero alam mo yun nga, hindi mo pwedeng tulungan ng isang tao kahit mahal mo pa siya. Kung meron siyang gustong gawin sa buhay niya, kung paano niya mamahalin yung sarili niya, paano niya i-work out yung sarili niya. Hindi mo matutulungan yun kung hindi siya magdedesisyon, tatanggapin ka, natulungan mo siya. Siya lang makakatulong sa sarili niya. So I have to let go of that person with this mindset that kung ako lang sa sitwasyon na yon at nahihirapan ako at alam ko na hindi ako makakapagbigay ng ano ba to, ng buo sa tao na to, then I will have to give up that person. Why? Masisira ko lang siya eh. Mm. That's another way of loving someone. Dahil hindi lang sarili mo yung iniisip mo kasi masakit din yun sa kanya. Yun ang gusto kong paniwalaan, no? Base sa aming pag-uusap. It's because I know that
hindi magiging maganda yung buhay ko kapag kasama ko pa siya. So tinanggap ko yun, pinrocess ko yun. Kahit na sinasabi ko sa sarili ko, gusto ko pang, ayoko pang bumitaw. Gusto ko pang kumapit. Pero naisip ko yung future ko, sabi ko, ano magiging future ko kung ganito yung sitwasyon niya? Na it will take a while for him to be able to work on kung ano yung kailangan niyang baguhin sa sarili niya. Masisira ako. And nandito na ako sa stage ng life ko na, well, I just wanna enjoy my life. Yan. Oo. Diba? I want to enjoy my life at the same time, do the things that I love, do my purpose, no? Gawin ko yung purpose ko at serve ko yung purpose ko sa araw-araw kong ginagawa. And that situation is not serving me at all. So I May- have to accept that it happened. May nakausap ako dati, Coach A. Ang sabi niya sa akin, yung letting go, bata pa tayo, tinuruan na daw tayo niyan eh. Sabi ko, saan paraan? So iniisip ko ngayon, no? Sabi niya, nung bata tayo, sabi ng tatay at nanay natin, close open, close open. So sa pag nag-hold on ka sa something, tapos Open. either na voluntary mo mabibitawan dahil sa meron siyang mga reaction, kumbaga masakit, mabigat, or parang mahigpit, ayan. Or voluntary rin siyang mawawala because of yung parang hindi mo napansin na bigla ka nakapag-let go. So ngayon naalala ko yung halimbawa isang bata tapos kasama ng magulang niya pumunta ng simbahan, bililihan ng tatay niya ng anong tawag doon, balloon. Tapos dahil sa tuwang-tuwa siya, masayang-masaya, bigla niyang mabibitawan. Katawan. Oo, so yung letting go, hindi mo intentionally letting go yun eh, pero dahil sa anong tawag doon, yung composition ng helium, yung air, tapos yung surrounding, yung Maraming gravity, factors. maraming factors, lilipad yan eh, no? Pero kung tinuruan naman siya itali, tapos angat ng angat, tapos magiging masusugat na yung wrist niya, di ba? Dahil sa meron parang anong tawag doon, yung pull, Yes. no? Tapos Yung gravity ng kamay niya. Oo, so ang mangyayari siya naman yung masusugat Yes. or masasaktan. So ayun, O kaya naman, sorry, pumutok yung balon, nakatali sa kanya, ang nangyayari ngayon, hihila-hilahin niya, dadalhin-dalhin niya, di ba? maraming Kasi situation. nag-hold on ka doon. Mula sa ganung situation, Tigalay, nakita na pala natin yan, pinakita sa atin sa future, na magagamit sa future, pero hindi natin naintindihan up until such time na naging mature tayo at saka lumaki at saka na-apply sa mga scenario. Minsan nakakatawa eh kasi sabi ko nga yun yung close open na yan na sinasabi natin. Hindi natin alam na magiging emotional pala tayo when we need to open to somebody na yes, I need to open this hand and I need to let you go. Parang ganon. Tapos yung tao naman na nakakapit sa iyo, I don't want to let you go, please stay, please stay. So talagang papahirapan din yung magkabilang dulo. So yan, ang dami nating natututunan sa usapang ito. Ang daming parang sanga-sanga na naman ng topic ng moving on. Dapat sana masaya lang yung moving on eh, no? Kumbaga kagaya sa sinabi mo, Coach A, na choice mo yung matuwa ka, maging masaya ka. So that's why you're letting go of the situation kasi mahal mo yung person na yun and you cannot, anong tawag doon, pahintulutan na siya masisira at the same time masasaktan ka rin. So, I think ang isang bagay na makakatulong din sa atin no na makapag-move on tayo is to see the reality why that person is letting you go to. Kasi kung hindi mo siya maiintindihan, ang lagi mong ipopost dyan is that pipilit mo na i-work out pa natin. yun. Kasi nandito ka sa place wherein you're only, sorry for the term na only, you're only focusing on anong mararamdaman mo ngayong umalis na siya, ngayong iniwan ka niya. Pero if i-divert din natin yung isip natin and be fair sa person na okay, kaya siya nag-decide ng ganito kasi ito pala yung gusto niyang mangyari. Well, magkaiba kung nag-cheat yung tao, no? Pero pwede mo rin siyang tingnan sa, okay, mas maganda na nalaman ko na nag-cheat siya. At least, hindi na ako masasaktan pa if ever
tumagal pa yung relationship, 'di ba? It really depends on how you put meaning doon sa sitwasyon and how you see it para mas madali mong matanggap. Mahirap tanggapin eh. Mahirap naman talaga tanggapin kahit naman saan ka pumunta, kahit naman may araw-araw kang kasamang therapist or coach, mahihirapan ka pa rin tanggapin at mag-go through ng pain na yan kasi kailangan mo talaga yung pagdaanan. Huwag mo siyang i-skip. No, first is see the reality and accept that it happened. Medyo mahirap yung stage na yan kasi nandun ka sa denial. Baka pwede pa. Anong mali sa akin? Parang naghahanap ka pa ngayon ng validation na no, walang mali sa'yo, it's just that. Tapos meron ka na namang itatanong sa kanya, ba't mo ako iiwan? Wala naman palang mali sa akin. Bakit? Bakit? So lahat yan tatanong mo. And then sometimes it builds Circle back no? Yes, it build parang anger sa part mo kasi bakit mo ako sinasaktan? Nangako ka sa akin na hindi mo ako sasaktan. 'Di ba? So ang dami. Now if you understand the word na alam mo 'yon, na acceptance, ano mo 'yan, it's a road where you have to go through. Pero i-acknowledge mo rin, yes, i-acknowledge mo rin na hinihipan mo pa yung sugat, hinuhugasan mo pa, 'di ba nilalagyan mo pa na antibiotic. You have to go through that before mo ma-accept na ayun, magpepeklat ito, sayang ang legs ko. 'Di ba? So you need to go through that. No? Kumbaga, walang magaling na advisor or anybody na sabihin na natin life coach or mentor na magsasabi sa iyo na ganito ganyan mangyayari. Dapat dadaanan mo 'yan no? You have to go through it then kasi pag hindi mo pinagdaanan at ninamnam yung sakit. Pero again may choice, may ilalagay ka kailangan na tawag nito na conscious choice when you're going through that. Hindi ka pwedeng makaramdam ng pain na yan at mag-suffer ka ng 11 years kasi you have a choice to stop it. It's just that, i-acknowledge mo na nasaktan ka. Okay? Ang goal mo is not to be happy right away after mo mag-break kahapon. Dapat masaya ka na ngayon. Hindi naman yan yung goal. The goal is for you to understand what happened, to accept what happened, to understand your pain. Ba't ka ba nasasaktan? Kasi iniwan niya ako. So, ano ibig sabihin nun? Kasi mag-isa na naman ako, baka wala nang magmahal sa akin iba. So when you understand why you're hurting, what that pain is teaching you, then you will be able to realize na, okay, kaya ko naman, I'll be okay, kahit na mag-isa ako, or may friends naman ako na pwede kong, i-tap on, or mayroon akong family na I can go to para madamayan nila ako. Alam mo, ang dami mo naman choices pa din eh, pero it's still up to you on how you will handle it. So, I think the first thing that we need to do is to understand and just, look at it kung ano talaga ang nangyayari. Do not self-blame, avoid self-blaming, avoid judging the person, but just accept that it happened. At wala ka nang magagawa pa kasi hindi mo na siya control dahil nakapag-desisyon na yung isa. So ikaw ang receiver ngayon, ikaw ngayon ang magde-decide for yourself. Do I have to push with this relationship? Kailangan ko bang ipaglaban? Hindi na nga nakikipaglaban sa iyo yung hindi ka na nga ipinaglalaban eh. Ba't ka pa makikipaglaban? Ba't mo pa ipaglalaban, di ba? And that's where the healing, yes. And that's where the healing starts. When you accept that it's over. Tapos, of course, hindi pa doon matatapos yan. Magre-replay ka pa ng mga what if and what could have been. Walang katapusan. Si-circle back na naman ulit doon, ano? Diba? May tinatawag natin relapse. Yung tipong, okay na ako ngayon, 3 days ago, okay na ako, 1 week, okay na ako. Maya parang trigger ka na naman, parang naalala mo naman, parang alam mo yun, naramdaman mo yung presence niya, or naamoy mo yung familiar na scent, or may nakita ka na something na common na, na nakita niyong dalawa, or whatever, or a place, or a song, or even salita, or voice, alam mo yun, babalik ka na naman doon, matidepress ka na naman. Tatanungin mo na naman ang sarili mo, bakit mo ako iniwan? Anong mali sa akin? Kanta, yung mga music, yung mga ganon.
Yes, and that's where suffering is coming from. And it's normal. Do not deny yourself na you will have to go through that. Na sometimes you're okay, na sometimes you're not okay. Kasi normal yan. Ano yan eh, kasama na sa atin, hindi mo pwedeng paghiwalayin yung pain ng past mo, pain ng present mo sa pagkatao mo. Kasi part mo na yan. It's Mm. a scar that will remind you that, hey, I deserve better. Hindi ito yung buhay na gusto ko. Diba? So, Na marami siyang klaseng, marami siyang factors mm. affecting why a person is having a hard time really moving on and accepting. You're saying sa something. sa part mo coach, siguro yung anong tawag dun, kung hindi mo na-experience yung 11 years, 10 years ba yun na ano mo, suffering mo and your decision of staying in that particular phase of your, life, hindi magiging madali yung pangalawa, eh, 'no? Mm. Pero masakit pa rin, ha? Oo, same ano, same concept talagang you will Mas go through masakit the 'yun, pain. oo. Alam mo bakit? Alam mo bakit Bakit? mas masakit pero mas madali siyang na-handle? Masakit kasi it's not because I question myself, dahil iniwan niya ako. Mm, Masakit kasi tinamaan yung ego ko. Yung yun. ego ko yung nasaktan na I should have known better. Pero hindi eh, kahit anong gawin ko, paano ko kokontrolin eh, yun ang desisyon niya. So Mm, tanggapin ko na lang. And it's not my fault. I don't want to blame myself. Na the reason why this person left me is because it's my fault. No, I'm wala. a better person. Hmm, I was a better person. No, I worked on myself. And doon siguro papasok yung how well do you know yourself? So you don't have to doubt yourself. yung How mga how deep unknowable is your things, love? Yes. oo. How deeply you love yourself to chase a person na hindi ka na mahal. Or probably mahal ka pero ayaw ka na niya kasama sa buhay niya. Hmm. Natawa ako sa idea kanina coach, nung kino-compare natin dun sa graduation or commencement exercise. Sana yung parang feeling na lang na magbibigay na ako ng medal kasi magmo-move on ako sa'yo, yung parang gano'n. Bigyan na lang kita ng ribbon It's a o celebration, oo, no? celebration na lang, eh, 'no, parang gano'n na lang. Invite kita ng dinner, "Bakit magdi-dinner tayo?" "Hindi kasi may bibigay ako sa'yo." "Ano yung bibigay mo?" "Ano yun, magpapakasal na ba tayo?" "Hindi, magbibigay lang ako ng ribbon sasabit ko sa'yo. Thank you for Salamat kasi being there." aalis ka na. Yung Nakapag-move on mga na ako. for 5 months of ano, relationship, for 1 year. So, yung mga best in attendance, yung mga gano'n ano, best in Gano'n science. din, dumadaan ka rin sa ganyan na binigay ko naman ang lahat. Binigay ko Oo, yung oras ko, binigay ko yung puwede kong ibigay sa'yo, binigay ko yung alam mo yung pangarap ko, binigay ko sa'yo buhay ko, eh, naging part ka ng buhay ko, pero bakit iniwan mo pa din ako? Minsan kasi may mga tanong tayo na hanap tayo ng sagot, hindi nga natin kayang sagutin, eh. Hindi lahat ng tanong kaya natin sagutin, ang kaya lang natin gawin is tanggapin na wala siyang sagot, mm. 'di At saka ba? mas Parang masakit dun Coach A is yung kung meron siyang isagot na matatamaan ka, yung parang tatamaan ka sa ego, parang gano'n. Ang tanong Oo, dun, tatanggapin mo ba yung sagot niya? oo, Hindi, yun yung ano, eh, magtatanong ka yung na mas naman. masakit dun, eh, mas Kahit anong masakit. gawin mo. Kumbaga Magtatanong at ipamumukha magtatanong. sa'yo, ayaw ko na sa'yo dahil ganito ka or Ah, ganito yung nafi-feel ko 'pag magkasama tayo or ide-defend eto ka yung naman ngayon. oo, eto yung nangyayari. So, ikaw naman yung anong tawag dun, yung may anger tsaka yung parang hindi walang acceptance, eh, 'no? Ayan, may defense mode ka ngayon ano, So, pag defense tatanggalin mo, ko. yes, ide-defense mo yung sarili mo kasi you wanted to be accepted. Ba't hindi ako? Mm, Ba't ayaw mo akong piliin? 'Di ba? Ba't hindi na lang tayo forever? Kasalanan hmm, din naman kasi 'to ng mga Disney princess, eh. 'Di ba? Yung mga fairy tale movie na lagi na lang happy ending. Wala nga yun happy ending kasi nga wala namang permanent. walang Sorry. respect, eh, 'no? Naniniwala pa rin ako na may happy ending. Pero kailangan mo rin tanggapin na walang permanent sa mundo, na even that person who keeps telling you how much he loves you or how much she loves you, one day might be gone. 'Di ba? Kasi wala nga permanent sa mundo eh. And even yung paghihirap mo, yung suffering mo, yung pain mo, hindi rin yan magtatagal kasi walang permanente sa buhay. And even happiness, that's why nga, when you're happy, when you feel like you wanted to celebrate, you wanted to thank yourself, you wanted to celebrate yourself, not only your success. You do it right now.
Hindi mo Mm. ipapabukas. Why? Kasi In baka the mawala present, naman yan. Yes, live in the moment. Um, ako pinipilit ko yung sarili ko na whatever I'm going through today, it's not because of my past. It's not connected from my past because every day we're a new person. Every day nagbabago tayo. Every day we wanted to be better. And if nadapa ka today, hindi ka naging productive today, don't beat yourself up. Yeah. Right? Be patient. Kasi tomorrow is another day to try again. Totoo. Hindi And siya pray araw. God magbigyan tayo ng chance every day, Pag after And that's 24 life. That's life. Hindi pwede perfect lagi yung mga araw mo, di ba? Yung isang oras mo nga, hindi perfect eh. Di ba? So, you have to live in the moment. And I realized na nung nag-go through ako ng ganyan, importante din na ma-vent out mo. That's why ako naman, ang paraan na pag-vent out ko, sinusulat ko. O kaya naman, nilalagay ko sa video. Binivideo ko yung mga moments na yun at i-express ko yung self ko. Why? Kasi that's how I manage my pain. Hindi ko kailangan tawagan siya, sumbatan siya. Hindi ko kailangan kulitin siya. Ba't mo ito ginawa? Ba't mo ginawa? The more na kinokontak mo siya, the more na hindi ka makakamove on. Pero the more you express it, the more you tell your pain, the more you put that into words, the more that you're able to release that pain, mas madali sa'yo makakamove on. Kasi parang na-release mo na ang lahat ng mga negative things na nararamdaman mo about yourself. And Yung that's ano, so Coach important. sorry. Sige po. And that's Important. Importante yun, yung na-express mo yung self mo. yung tanong ko, Coach is kasi sabi mo, sinusulat mo, in-express mo in a way na maganda sa'yo. Pero yung sabihin na natin na bigla kang tatawag sa friend mo na, hey friend, hey best, ganito kasi nangyari. Tapos sasagutin ka, di ba? Sabi ko sa'yo. Is it also part of that process? Ano ba yan? You have to be careful kung kanino ka lalapit. Kasi if that person answers you like that, knowing that you're in pain, napaka-insensitive niya para i-invalidate niya yung nararamdaman mo. Kasi pwede sa isang tao na, lalaki lang yan. Maraming lalaki dyan na pwede mong ipalit sa kanya. So huwag kang magmukbok niyan. No, iba-iba tayo ng coping mechanism. Iba-iba tayo on how, iba-iba yung emotion natin, iba-iba yung mga nararamdaman natin. We might go through the same pain, but not that same level of pain. Iba-iba. So, ang ginawa ko noon, alam mo, nag-disconnect ako sa social media. Okay. Months akong hindi because nga, na-hurt yung ego ko and I was doing really good in terms of my coaching. I was doing very regular content. Tapos biglang naputol. Alam mo kung bakit? Nahiya ako sa sarili ko eh. Pero na-struggle yun kasi sinasabi ko palagi sa sarili ko na no, it's not my fault. Wala akong ginawang masama sa tao na to. Naging totoo ako doon sa pinagkasunduan namin. So it's not my fault. And I have to go through that telling myself every day, it's not your fault. It's not your fault. Diba? You are enough. You deserve better. And maybe, alam mo ito yung pumasok na meaning sa akin eh. I saw that relationship was really good. And then I asked myself, as I prayed, sabi ko, why do you have to end good things that's happening sa life natin? No? Why does good things end? Na-realize ko na sometimes we feel like yung magandang nangyayari sa atin ngayon, yun na yung best. Pero actually si God, sinasabi niya, no, that's not the best yet. There's more to come and it's much better than the best you're seeing. Kasi God knows best. And it helped me go through with it kasi sabi ko, ang ganda-ganda na. Ito talaga yung ideal na relationship na gusto ko. Pero ba't biglang nawala? Nagka-problema siya. Ba't ganun? Bakit ganun? Yun ang tanong ko. Pero na-realize ko din, he's preparing something. Pinatikim niya ako ng masarap na ulam. Pero sabi niya, may mas better pa dyan. Doon sa 5-star hotel. Yan, no? Diba? And naniniwala ko na darating. Maraming May fiesta. Yes, you get my point. Sometimes we see things na, I got the best things in life. Maybe
material things man yan, or something na hindi mo nahahawakan is not material things, but akala mo kasi yun na yung best. Mm. Pero God says, no, hindi pa yan yung best, anak. Yeah. Hindi yan ang best na deserve mo. Meron pang much better. And it humbled me. It humbled me na sinabi ko sa sarili ko na dapat naging thankful na lang ako kasi ang ganda naman ng journey. Yun. Natikman ko kung paano itrato ako ng tama. It's just that di lang siya ready. Sayang lang. Pero, bakit nangyari yun sa akin? Kasi naniniwala ako na meron pang best. Na hindi best sa paningin ko, but best sa paningin niya. Mm. So yung mga hindi pa nakapag-move on, yun yung mga galit, Coach A, no? Yun yung mga especially sa BPO na na-observe ko na yung may mga seatmates ka doon sa kanto nagkwekwentuhan, ang pinagkwekwentuhan yung mga ex nila. So nagagalit pa sila. At the same time parang ayaw pa nila mag-move on to the next relationship or parang ayaw nila ng at peace, gusto pa nila to harm that other person, which is para sa akin, yung kausap pa niya, yung pa yung magti-trigger na, sige gawin mong ganyan, ganito, ganyan na, ilagay mo sa social Maghiganti ka. media. Oo, ganti ka, or anong tawag doon, huwag mo ipakita yung child ninyo, or sabihin mo na magpaganda ka para mainggit siya sa'yo, i-date mo si ganito, ganyan. So, Para lalong manghinayang dadami, siya. oo, lalong dadami ngayon yung problema niya. So, minsan nakikinig lang ako, pero yung mga advice nila, hindi siya ang ending, dapat peaceful ka eh. Ang ending ngayon, lalo mo pang dadagdagan yung problema. Nagmo-move on ka eh, di ba? Gusto mo yung parang, dapat sana pagka Makawala ka sa okay sakit. na, oo, wala na yung pain, wala na yung mga suffering na pinagdadaanan mo. Ang nangyayari ngayon, once you express that feeling, meron namang other person na makitid rin yung pag-iisip. Pag-iisip. Yun naman yung magbibigay sa'yo ng advice na hindi mo dapat na marinig. So, sometimes, kagaya nung nasa song, di ba? You only wanted to hear what you like to hear eh. So, minsan, pag na-validate mo ngayon sa isang person, tama, no? Tama pala yung ginagawa ko, dapat ginaganito ko. Yung pag binlock ko siya, awayin ko siya, maraming mga ganun mga kwentong naririnig mo eh. Especially if ever na may mga, anong tawag doon, yung hindi pa nila na-fix yung mga problema nila, Coach A. So, the moving on process is really difficult to that person, especially pag nakatanggap ng advice. So, I'm telling everybody this is because na sana po, ang una nyong hahanapin is yung parang magiging at peace yung heart nyo with the prayers kay Lord. At the same time, yung person na medyo marami ng pinagdaan, medyo matured na. So, life coaching is one of the, sabihin na natin, you might be an expert in that category, coach, pero ang nakaganda sa iyo is that your insights, hindi bias. Hindi ka i-judge. So, ito po yung ginagawa namin dito sa Unfiltered DNA. It's more on us will be listening to you. Us will try to like parang merong aakay sa'yo, guide you to the right direction, decision, and whatever the point of view na gusto mong ano. Kasi sometimes yung parang anger at saka yung mga ganti-ganti na gusto mong gawin, sometimes it will hurt you more than Yes. to mabe-benefit ka in thinking of hurting the other person. Hindi po ganun yun eh. So that's why we're here. We created this. So yung mga nakikinig, nanonood, sana po, yun po yung ma-realize nyo na this show, Unfiltered DNA, is created for you so that we are trying to reach out. Please, if you like to share what's going on, you can drop by comments sa baba. You can put in some like mga questions. Wag sila mahiya. By the way, Coach A, while I'm doing this and telling them about what you're doing and your expertise, can you invite them sa sa mga anong tawag doon, yung mga social media mo or mga outlet mo or mga Yes. training?
Thanks, Ren. So I have an upcoming coaching program that's going to be launched on November 25. It's called Unleash, Recreate You. So it's a self-immersion coaching program where you will get to know more about yourself. Kasi naniniwala ako, probably kung dalagay natin sa statistics, no, 90% of our problem is not coming from the outside of ourselves or outside of Mm. self. It comes from within. Yung iniisip mo, yung tingin mo sa sarili mo, self-perception mo, worldview mo, self-view mo, yung limiting beliefs mo, yung mga na-develop mong mga behaviors and limiting beliefs, yan yung kailangan mong alamin at Mm. maintindihan at mat-discover sa sarili mo saan yun nanggagaling. Kasi kung hindi, papaano ka makakreate ng isang you na sa tingin mo is gusto mo para sa sarili mo. No, I'm Tama. pretty sure that a lot of people will be able to relate to this na feeling mo, I'm so stuck in life. Parang wala na akong nararating. May gusto akong gawin pero hindi ko alam kung ano yun. It's because you still don't know yourself that deep. No, kaya andun yung mga questions na yun kasi you still do not know yourself and medyo hindi pa tayo nag-go through ng self-awareness. So that Mm. program, if you can relate with this, that program is for you. And if you enroll from October 18, which is 18 na ba ngayon? From Ngayon is October, 18. yes, May 18. So if you 18 enroll from October 18 to October 31, you will have a $20 discount dyan sa aking coaching program which will last for like mga 5 days which has 2 hours a day of coaching immersion. Yan. Mm. And you can also visit my page at TikTok, Life Coach A, and also I have a Facebook page called The Inside Job. And yung aking main profile, A. Villegas Alfonso. So, DM me there if you need help or if you want a one-on-one coaching. And before I forget, Ren, Mm. yung coaching program ko is not for everyone na feeling mo lang, gusto mo lang ng coaching or gusto mo lang ng one-on-one coaching. No, because I don't, my intention is not to get your money, no? My intention is to help you. So before ka mag-enroll sa program na yan, you will have to go through a breakthrough call with me. It's a 45-minute free coaching where we will be assessing ano ba yung main problem mo, ano ba yung gusto mong ma-resolve the issue about yourself, what have you tried so far and all that, why do you think it didn't work and what do you want to achieve, no, dyan sa coaching program na yan before kita i-enroll or before ko i-recommend na i-enroll ka. Kasi not everyone who wants to do something like that is Mm. fit for that. It's because I will have to gauge yung iyong willingness to go through that. Kasi hindi yung tipo makikipag-usap pa lang, usap-usap na tayo at kwentuhan, hindi. It's a self-immersion and it might sometimes, be too emotional for you to go through it. So yan, nakaganda yan. At least, no, yung moving on process magiging mas magaan sa kanila. Kasi Yes. nandiyan dyan si life coach eh. Yes, ang galing, galing. Wow. Ayun, alam mo, kilala mo tong ano na to, friend ko na to. Sabi ko sa kanya once, alam mo, nakakadala na talagang may in love, no? Nakakadala na talagang pumasok sa relationship. Ayoko na pumasok ulit sa relationship. Ayoko na, hindi na ako makikipag-meet sa iba, hindi na ako makikipag-coffee date, ganyan, ganyan. Sabi niya, ano ka ba? Bakit mo ilalagay sa pedestal yung taong nanakit sa'yo? Binibigyan mo lang or binuboost mo lang yung ego niya by telling yourself na ayoko na kasi nang dahil sa kanya hindi na ako naniniwala sa love. Which is true. No? Bakit mo isasaalang-alang ang happiness mo sa tao na yan na nang iwan sa'yo? No? Sabi rin nga ng mentor ko, kung natatakot ka, dahil nasaktan ka na at natakot ka na pumasok sa relationship, that means to say that you don't appreciate life. Kasi life is not all about just being happy. Life is about experiences. And part ng experience natin is yung ganito. So, we have to learn to dance while it's Mm. raining, Kung kailangan mo ng umbrella, magdala ka ng umbrella and learn to dance, no? And then, adjust. Kung may storm dyan, sabi nga, adjust your sail. Hindi po pwedeng paalisin mo yung storm para makadaan ka. Hindi. You adjust your sail, you adapt to it, you are ready to learn, relearn, and unlearn things para maka-adapt ka at makagalaw ka sa anuman challenges na meron ka. And that's moving on. And
siguro yung pinaka-last process of moving on, after you go through acceptance, after you go through, the pain, after going through questioning yourself, the most important thing that you have to do really is to forgive yourself. Mm. Forgive kasi feeling mo na nagkamali ka. Feeling mo parang ang mali na naman ng desisyon ko. You have to forgive yourself. Kasi hindi ka makakapag-forgive ng isang tao kung hindi ka marunong mag-forgive sa self mo. Dapat ikaw muna, no? Yes, and forgiveness or forgiving a person or someone, hindi naman ibig sabihin yan, if forgive kita kasi mahal kita. Hindi naman yun yung ibig sabihin ng forgiveness eh. You forgive that person kasi ayaw mo na magkaroon ng associated pain sa tao na yan every time na Wala na maaalala yung mo. burden, no? Oo, patawarin mo siya kung anong ginawa niya sa'yo, pero kailangan mo muna patawarin yung sarili mo because you deserve peace. You deserve to be happy. Yung sinabi mo kanina na, ang haba ng panahon na nag-suffer ako, it is because I'm so mad. Hindi sa kanya, akala ko sa kanya ako galit. Niloko mo ko, ng babae ka, ganyan, ganyan. Pero actually, galit ako sa sarili ko. Kasi hinayaan ko na lokohin ako kahit alam ko na manloloko siya. Mm. And that's so painful to admit to oneself na nagkamali ka. No, hindi mo biniblame yung sarili mo. You're just evaluating kung saan ka pwedeng mag-improve in the future. Magkaiba yon. Magkaiba yung self-evaluation sa self-blame. Self-evaluation is you're looking for an opportunity where you can improve on. But self-blame is you, sasabihin mo sa sarili mo, mali ka, tanga ka, and all that. Mm. Yeah. Malaking difference yun. So, again, and also forgiveness, hindi ibig sabihin niya na finorgive mo na siya, mag-usap na kayo uli. Hindi ang ibig sabihin ng forgiveness. It's Oo. just you freeing yourself from whatever negative emotions you're feeling towards that person and towards yourself. So you can be happy. Believe me, hindi ka magiging masaya kung hindi mo naramdaman ang meaning ng pagpapatawad. Yeah. Yan talaga yung Sarili naintindihan mo, ko. naunahin mo, Yes, no? yes. And Tapos, kagaya na sinabi mo, Coach, kahit man lang hindi kayo mag-usap, lagyan mo ng border, okay yun. Ano, yes, at least at peace ka. Wala yung ano. yes. Yung Oo. tipong makasalubong mo siya isang araw, hindi mo na siya gustong saksakin. Yan. Parang lalagpasan mo lang, okay. O kaya nod lang, it's Hindi mo fine. nagagalawin, eh, no? Kumbaga, Yes, kahit at wala ka ng desire na habulin siya kasi napatawad mo siya, naka-move on ka na, happy ka na sa life mo. Diba? hirap din na moving on, no? Kasi broken ka. At the same time, siguro siya rin, broken-hearted din. Meron akong nakausap dati na kumbaga nag-move on ako, pero I indulge myself in dating a lot of women. So, ang ginawa ko parang it's more on sa if ever marami akong na-score, iba-iba yung nade-date ko na ano tawag doon, flavor of the month, weekly basis. Apple of the eye. Oo, apple of the so parang ano, parang mapupunan or matatabunan yung mga Pain, yung void. oo, yung void na yun yung parang gusto kong hanapin eh, yung parang ma-fill in yung vacant spot na yun. Pero may isa dun sa mga babae doon na nagsabi sa akin, you know what? Kagaya sa call center, sabi niya, you treat each and everyone as a fresh start. Huwag mong gagawin na yung mga perception mo na baka siya kagaya rin ni ganito, Yes. hindi ko gagawin to. Ah, Kasi sabi niya, hindi mo ma-experience yung pagbabago na hinahanap mo kasi kino-compare mo pa rin yung dati sa bago. So kung halimbawa, pero kasi minsan on the flip side rin eh, 'di ba? Kumbaga, ayaw mong dalhin yung ex mo dun sa restaurant na kinakainan nyo kasi baka tanong nung waiter, "Sir, nasaan si ma'am?" So mahihiya ka na ano. mahaba yung buhok niya before, but ngayon ang iksi na. Yung mga ganun na mga senaryo, nahihirap din eh. So, ang fresh start mo is like, dapat everything will be new and yung attitude, yung pakikitungo, yung pakipag-usap, wag mong babaguhin yung sarili mo because ikaw yan. Wag kang mag-a-adjust do sa bagong person
Kasi hindi niya rin alam yung ano yung dati mo eh. So dapat ma-appreciate niya rin yun eh. Kasi ang mangyayari sa'yo magiging hindi kayong the same person eh. Kasi para You're not kang authentic, you're not oo, genuine. wala na yun. Oo, kasi natatakot ka na baka Mangyari ulit halimbawa, sa'yo. yung mga konting ano, mga affection, hindi ako magki-kiss sa kanya, na hindi ako nagpapaalam kasi baka magalit. Yun pala Yes. gustong-gusto niya rin. So, Ah. depende sa love language ninyo. Hindi ako magbibigay ng gift, hindi ako magbibigay ng ano kasi baka ganito o ma-offend siya or hindi niya Ano isipin ma-appreciate. niya? Oo, yun yung mga ganun eh. So, sabi nung that person, sabi niya, hindi magiging successful yung nililigawan mo ako ngayon kasi you're still thinking of that other person and you're still comparing me to that. So parang naging realization sa akin yan, oo nga no. Kumbaga, which is para sa akin, it's a good conversation na nagkaroon kami kasi alam niya agad yung anong gusto kong gawin. Kasi yun yung sabi ko sa kanya, I would like to be open in dating. And if in case after a week or two, I'll be dating somebody else. Kasi I'm trying to move forward. I'm trying to be stronger because I still feel the pain na nangyari sa akin do sa moving on process. Sabi niya, hindi ka makapag-move on kasi yung lahat ng ginagawa mo, siya pa rin yung iniisip mo. Siya pa rin yung ano, sabi ko nga no. So mahirap yun, no? So the moving on process, anong tawag nun, Coach A? Sa Tagalog po, mahirapan ka talaga mag-move on kung siya pa rin yung gusto mong makarelasyon. So, Kasi yung goal mo, ang goal ng pag-move on is hindi para iwasan siya or para kalimutan siya. Ang goal ng pag-move on is para maalis ka sa ganong sitwasyon, yun. sa ganong pain, sa inaasama-asama mong relationship na hindi na pwedeng mangyari pa. Hindi siya yung priority mo when you're moving on. Ang priority mo yung self mo. Hindi siya yung magiging baseline mo or basis mo ng pag-move on. Kung hindi yung nararamdaman mo na kailangan mong baguhin, kailangan mong ayusin. Hindi siya kundi ikaw. So parang ang diversion yan is that akala mo mawawala ang sakit kung marami kang nakarelasyong bagong babae. Kasi dinadivert mo. Ito yung tinatawag natin na sineset aside mo yung grieving process. You lost someone, right? It's like namatay siya. Hindi naman literal na namatay. Yung pakiramdam na yun namatay, nawala, inagaw sa iyo or inalis sa iyo ng nasa pilitan ng hindi ka handa, hindi ka ready, hindi mo accepted. So you have to grieve. Now without that grieving process, no, parang hindi mo pa binuburol yung nangyari na yon at iyakan mo yon at alam mo yon i-go through yung pain na yan, naghanap ka na ngayon na magpapaligaya sa iyo. Akala mo, yung ganun ang pag-move on. So, ang nangyayari nun, kino-compare mo ngayon kasi ganito, ganyan. Hindi ka nag-heal. Kasi hindi ka naman nag-grieve, hindi mo naman ginamot. Nilalagyan mo lang siya ng band-aid. Tinatakpan mo lang para hindi halata. Yun. Para Yung other hindi person yung pantakip mo eh, no? Anong tawag? Pantapon, takip buta, takip bukas, parang ano ba to? Parang rebound, 'di ba? Pansin mo kapag may sugat ka, nilagyan mo siya ng band-aid. Yung tipong nasugatan na, yung nagdugo, nakita yung laman, nilagyan mo siya ng band-aid. At dahil sa hindi siya exposed, wala siyang air, pag tinanggal mo yung band-aid, malala yung sakit. Malala yung sugat. Nagtutubig yung sugat. Why? Kasi tinakpan mo lang siya. Kailangan i-expose mo siya. I-expose mo yung pain na yun na parang sugat sa, kunyari sa skin mo. Kasi yung air, magdadry yan. Makakapag-dry. Yes. And lalagyan mo siya ng tamang gamot. Antibiotic, araw-araw. Yes, lilinisan mo siya. So, ganun yung sugat natin dito. And if hindi tayo magbibigay ng oras para gamutin yan, no, at magbigay ng pagmamahal sa sarili natin ng oras sa atin, bumawi para sa self natin, pero doon mo siya dinadivert sa pakikipagrelasyon sa iba't ibang tao, hindi ka po gagaling yan. Hindi ka makakapag-move on. Hanggang sa mamalayan mo na lang na sira na yung buhay mo. Buti nga, yung iba, babae or lalaki lang yung kanilang diversion. Yung iba, drugs, alcohol. Mga vices. Yes, because they're not confronting themselves. Hindi nila hinaharap yung pain. Tinatakbuhan nila yung pain. Kasi ang gusto lang nila, akala nila,
para hindi na ako iiyak, para hindi ako masasaktan, para makalimot ako kahit konti, inom ako ng alak. Nagpapakalunod sa alak eh, no? Yung mga Oo, ganun. tapos pagkatapos mo uminom ng alak, maya-maya nandiyan ka na naman, iiyak ka na naman. Balik ka na sa same situation. Sakit pa ng ulo mo eh. Yes, oo. Spend time if you wanna cry, cry. Ako talaga, nag-spend talaga ako ng time to cry, sumisigaw ako, nagpa-therapy ako, sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin, nagsulat ako, sinabi ko lahat ng gusto kong sabihin sa kanya, bakit, ganito, blah, 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 blah. And then nakakatulong siya kasi nare-release mo yun, ine-express mo yung self mo. So wag mong i-limit yung sarili mo at wag mong mamadaliin ang pag-move on. Pero kailangan mo rin mag-decide na one day, when you wake up, after all the tears, after all the pain, you have to wake up with an intention na today, I will be better. Mm-hmm. It's a No? brand new me. It's a brand new day. It's a brand new me. So yung dadaan. Siya na ba? Is she the one? well, ano din siya, parang okay din yun, yung mag-hope ka na baka may dumaan, may lumagpas or whatever. May nag-high. Pero, yeah, may nag-high. Pero if you keep looking at that person na bigla lumapit, mag-like, mag-ganyan na baka siya na, naghanap ka pa rin, hindi ka pa rin nakaka-move on. Kasi you're still looking for that. You're still looking for someone to validate you that you're worthy of love. May boyfriend ka man o wala, may jowa ka man o wala, you may be alone right now, but that doesn't mean you're not worthy of love. You are. You are. Ikaw lang makakapagsabi niya sa sarili mo at huwag mo hintayin na iba ang magsabi sa'yo. Yeah, magpakayaman ka muna. Ipunin mo muna pera mo. Tsaka yes. na yan. No? So, maganda yes. yung parang... Alam mo ba, may maliit, may katiting na bagay dyan sa pag-move on, no, na pwede mong i-take advantage. Alam mo yung nakaramdam ka ng, okay, iniwan mo ko at pinagpalit mo ko sa kanya, makikita mo. Alam mo yung ganyan stage? Mm-hmm. Yung maliit na parang galit, use that to your advantage. Kasi kapag nagalit ka, ibig sabihin, hindi na sapat sa'yo yung nangyayari sa'yo. Yeah. And that will influence change sa life mo. Bakit ko nasabi to? Siguro 12 years ago, I was sitting in front of a cathedral church sa Lipa, Batangas. I was so down kasi hindi lang ako broken-hearted. Bago panganak pa ako, iniwan kami sa ospital. I have no money. Pinapalayas kami sa apartment ko. No, kasi as in super down, parang kulang na lang, kainin na ako ng buhay ng lupa. No? And I thought of ending my life. Sabi ko, pag may dumaan ditong 10-wheeler truck, pagpapasagasa talaga ako. Kasi iyak ako ng iyak. Tapos umuulan noon. Alam mo, parang telenovela. Sumabay talaga. Iyak ka ng iyak. Tapos umuulan, parang umiyak yung langit para sa'yo. Kasi uuwi ka ng bahay, walang gatas yung anak mo. 8:00 na ng gabi, hindi ka pa kumakain. Wala ka pang pamasahe pa uwi. Tapos, sabi ko, pag may dumaan na 10-wheeler truck, talagang mapapasagasa na ako. So, tayo ako. Hintay ako ng 10-wheeler truck. Kasi pagkagabi, may dadaan doon, 10-wheeler truck. Tapos may paparating ng 10-wheeler truck. Tapos yung malapit na siya, sa gitna ako ng daan. Tapos malayan ko na lang, parang tumilapon ako sa tabi. Yung pala, may nakakita sa akin. Tinulak niya ako. Okay. So parang sinave niya ako doon sa dumadaan na sa sasakyan, madilim yun. Pero huminto. So parang alam mo yung drama sa TV, yung maalaala mo kayo. Parang ganyan ba? Yung ganong eksena. Tapos sabi ko, ano ba yan? Ba't ka pakialamero? Sabi ko gano'n, nangingialam ka ng buhay ng may buhay. Tumayo ako, nagalit ako, sabi ko. Tapos biglang pumasok sa isip ko, paano kaya kung namatay ako ngayon? Paano kaya malalaman ng dalawa kong anak? Baby pa si Ven. Baby pa yung anak kong bunso. At tapos siguro mga ilang taon pa yung second child ko. Siguro 11 years old siya or 12 years old siya. Sabi ko, malalaman kaya nila na namatay na ako during that time? Will someone locate them for me? Mm-hmm. Kung wala, baka mapupunta ito sa DSWD.
Ang dami mo nang iniisip no? Biglang Oo, parang gano'n, no? So, sabi ko, inisip ko pa rin talaga yung mga anak ko. Sabi ko, hindi sila ako pwedeng mamatay. So, lakad ako pa uwi. Layo nun. Lakad ako pa uwi. Tapos habang naglalakad ako, pinupunasan ko yung luha ko. Nagagalit ako talaga. Sabi may ko, anger na. may anger na, sabi ko, hindi. Hindi ako papayag na ganito lang ako. Hindi ako pinanganak para maging ganito lang ako. Hindi. Hindi. Sabi ko gano'n, babaguhin ko yung buhay ko. Alam mo, nakarating ako sa bahay namin, nang naglalakad ako, nang gano'n yung nasa isip ko, hindi. Babaguhin ko yung buhay ko. Parang, Naging motivation siya tuloy, no? naging motivation siya, parang nag-iba ako. Tapos ang sarap ng tulog ko at that night, kahit na hindi ako kumain, hindi kami kumain ng anak ko. Paggising ko, alam mo, parang ako pinanganak ng bago. Alam mo yung, ang ganda ng paligid ko. Reborn, no? Parang ganun, no? Tapos yung mga blessings, miracles, it keeps coming sa life ko. Like, kasi imagine mo, mga araw na yun, wala kaming pagkain sa bahay, pero may kumatok, may nagbigay ng lomi. Galing, no? Di ba? Parang sabi ko, hala, parang, I think I was experiencing spiritual experiences during those time na I was trying to lift myself and change my life. It did. Talagang nagbago yung buhay ko. And then, nung pagpasok ko sa office, siguro after 3 days, kay off ko yung kinabukasan. After 3 days, eto na, pinatawag ako ng director namin. Sabi na, do you want to move in Cebu? Pinadala ako dito then sa Cebu, and that changed my life. Yun, no? Yun yung turnaround, no? Kumbaga, Yes. guided pa rin ni Lord, Kumbaga, Yes, yes. yes. Go ka sa process na nasa baba, then with all your prayers, i-uplift ka niya. Nag-manifest na hindi ka magiging ganito. You have to make a decision na hindi ka magiging ganyan lang. Kasi you deserve a life much better sa meron ka ngayon. If you want to, you can. Kaya sabi ng mga ibang nakakausap ko ng mga kababayan, ang hirap naman ng ganito, ng ganyan, 10 years na ako nagtitiis, binubugbog ako ng asawa ko. Ang tanong ko lang, so anong ginagawa mo? Ba't di ka pa umaalis dyan? Kasi hindi ko kaya buhayin ang mga anak ko. Kung gusto mo, kaya mong baguhin yung buhay mo. Alam ko madali yung sabihin eh. Pero I have also my own share of pain. I have my share of pain sa life ko. That's why I can say this na if you want to change something in yourself, if you want to change your life, you can. Isa lang ang gagawin mo. Magdesisyon ka. Pagdesisyonan mo. Tulad ng sinabi mo sa opening natin nitong live na to, tong podcast natin to, na gustuhin mo. Gusto kong makagraduate at umattend ng moving up. No? Gusto mo. Gustuhin mo. And try to look forward doon sa nai-envision mo na maging ikaw. Yung makita mo yung future at purpose mo. Yes. Oo, yung bang nakikita mo kung nasan ka ng araw na yun, anong suot mo, anong kulay ng sapatos mo, anong kulay ng damit mo, anong pabango mo ng time na yan, anong kulay ng lipstick mo, dapat nai-envision mo yan. Because I did. I was able to envision that. Na nandun ako sa isang lugar na nagsasalita ako na maraming nakikinig. And I saw myself in that. And so, na-realize ko sa journey ko, kaya pala dinanas ko yun. Kasi ito pala yun. Coach, kagaya ng mga naging experience mo, naalala ko tuloy yung parang, anong tawag doon? Yung sa movie, yung isang war movie na meron parang sergeant. Bakit yung sergeant hindi na natatakot sa bomba, sa mga bala, while yung rookie, yung private, parang takot na takot. Kasi marami na siya pinagdaanan Kumbaga tinamaan na siya bala, matibay na siya, alam niya kung ano mangyayari, kailan siya magtatago, anong mga commands na para bibigay sa kanila. Ladies and gentlemen, isa po si Life Coach A sa mga taong napakatibay na pinagdaanan ng panahon o lahat ng mga storm na yan. So, kagaya yung life story niya, ako may ganun rin ako kawig na life story ko. And in fact, I went through the process of yung talagang surviving suicidal processes. So, pagkwentuhan natin yan some other day. So, nandito po kami, gusto po namin na yung mga pinagdaanan namin, kahit papaano, hindi nyo na pagdadaanan. Yung mga sakit at saka yung mga, anong tawag doon, yung hirap na
na sabi namin na nakita namin yung pagbabago and at the same time na nakita rin po namin ang purpose. Yung pala is eto, na pwede namin ma-share yung kwento namin, yung buhay namin, yung naging courage at tapang namin. Hindi ho dahil sa because of us, na sarili namin. Si Lord po tumutulong po, nakikita niya na if you're in rock bottom, kumbaga sayad na sayad ka na, nasa baba, wala ka rin magagawa. Hihingi ka rin ng tulong sa Kanya. So, paghingi mo ng tulong na gano'n, kumbaga, pag naisip mo na mahalaga pa rin yung life na binigay niya, yung gift niya, in each and every morning na gumigising ka, tapos makukuha mo yung parang feeling na tulungan niyo po ako, try to reach out. Ayan, bigla kayo itupul no? Iaangat ka bigla eh. Kumbaga, if you're down in the well, yung nahulog ka doon, na-shot ka sa kanal, nahulog ka sa maling tao, nahulog sa imbonal. Doon nahulog sa imbonal sa kanal. Ang baho ng imbonal. Oo, yan. Sige, kahit na mabaho ka, madumi ka, marami kang putik, at least kahit papaano, nandito po ako, DJ Darren Easy Life Coaching, nandiyan po. We are willing to pull you up and at the same time listen to whatever you're going through so that you will realize, ano yung sabi mo, Coach, dapat manggaling sa kanya yung realization niya. To that, coming from that person. Hindi ko kami magdidikta ng paano maging kalalabasan ng mga pangyayari sa buhay mo, but dapat yung strength galing sa'yo. Yung realization. Yung decision is galing sa'yo. Yung purpose galing sa'yo. Yung sinasabi mong galit na magiging motivation, yun yung mag-i-inspire sa'yo na para magbago ka. So do better hindi para gumanti. Hindi, walang gantihan niya. Kasi yung ganti na iniisip mo to get even, pag naging better person ka, yung tao na yun yung magsasabi na sayang. Yes. Diba? Siya yung makaka-realize Kasi ikaw yung masaya, ikaw yung maraming blessings, ikaw yung sabihin na natin yumaman. Yung iba nga, sinasabi pa nila na dahil sa iniwan nila yung standby na asawa nila, marami silang anak, nakahanap sila ng foreigner. So parang nagbago biglang buhay, parang naka-jackpot, nakabili ng ticket sa loto. So parang gano'n. Pero come to think of it, meron po yung turning point na pinakamahalaga sa lahat is like ibababa ka, sasayad ka sa pinaka-ibaba. Tama ba yun, Coach? To rock bottom, there's no way but to look up. Talagang doon. There's when you try to reach out, then that's the time na parang tsaka kanya tutulungan. Kasi nasa sa'yo yung decision eh. Sige po, as you were saying. I might forget this, but this is so inspirational. When I read this quote, actually, nung nabasa ko to, parang nakarelate ako. And ito din yung sinasabi mo ngayon. And the quote goes this way. Sabi niya, you think you were buried, but you were actually planted. Yun. Ganda niya. Diba? Mag-feeling, minsan nakala mo, binaong ka na sa hukay, binaong ka sa lupa, tinadtad ka na ng pala and all, parang nilublob ka na sa putikan and all. Kala mo wala ka ng way. 6 feet down. Parang nakawala. Pero actually, when you try to stay there and realize na why is it happening to you, you're starting to grow like a plant. Magpupush up ka. Lalabas ka dun sa Yan, ganda. Kinikilabutan ako kasi you are being created to a new person. Ikaw mismo, pag bumangon ka, the moment na bumangon ka at na-realize mo na hindi ako karapat-dapat sa putikan na to, babangon ako. So, nag-decide kang bumangon. And you're created a new you already. Yeah. Kailangan mo lang gawin is ipagpatuloy at maniwala na kaya mo. Kasi when I went through that realization, akala ko, alam mo yung feeling ko na bago apartment ko, bago ang buhay ko, bago trabaho ko, I was so excited to go to work kahit naglalakad ako. Something's changed. Pero walang nagbago sa sitwasyon ng buhay ko. Ang nagbago sa akin is ako. Yung perspective mo rin. Yes. Yung pagtingin ko sa sarili ko na no, hindi ako deserve ng ganito.
No, na lovable ako, na I can be loved. No, that I'm worthy of all the blessings that God will give. No, I'm a good person. Hindi niya ako pinapunish kasi minsan tayo, no, kapag nakakaranas tayo ng hirap sa buhay dahil sa mga na-realize ating maling desisyon, iniisip agad natin, Punishment. pinapunish na ako ni God. It's not true. Mahal na mahal ka ng Diyos. You're a child of God. And if you're thinking that way, para sinabi mo na rin sa tatay mo na hindi ka niya mahal. Yan. Di ba, binuhay ka niya at binigay niya sa'yo lahat, pero sinisip mo pa rin na hindi ka niya mahal. No, ang pagmamahal minsan masakit. Parang tayong mga magulang, di ba? Minsan need natin i-reprimand yung mga anak natin. Minsan papaluin mo pa ng tsinelas yan, no? Para lang magising siya kasi ayaw mo bilang magulang na mapariwara siya. Ayaw mo bilang magulang na magkaroon siya ng maraming bad choices in life, kaya pinapaliwanag mo, minsan matigas ang ulo. So sometimes tough love, and sometimes God's love is like that. Bibigay ka niya lahat ng pagsubok. Why? Kasi kung bibigay niya lahat sa'yo, lahat blessings agad, at alam mo yun, maganda Masaya. lahat ang nangyayari sa'yo, will you Hindi mo go? appreciate. Yes, will you even appreciate life? Will you even relate to people who's suffering? 'Di ba? Will you even know what joy is when you've been born with so much? Siguro yung iba, yes, but believe me, hindi lahat ng mayayaman masaya. May Yeah. kulang pa rin yan sa kanila. 'Di ba? So, it's a blessing. I think it's a good topic next time. Yun. What does pain telling us? Or telling you? Ayun, sarap yan. Diba? Excited pa ako. May episode 5 na agad, no? Yeah, episode 5 na ba tayo? So, di ba? So, don't feel so bad about your situation right now. If you're nasa rock bottom ka ba ng buhay mo, nandun ka ba sa parte ng buhay mo na feeling mo wala ka ng pag-asa, that is the very moment where change is going to happen. That is the most important event in your life when you feel so much pain and struggles in your life. Believe me, yan ang umpisa na magbabago ang buhay mo. Basta, yes, Yeah. basta pakinggan mo yung sarili mo. May sinasabi siya sa'yo. So, alamin Pakinggan mo mo lang. alamin mo saan yung direction na gusto mo. So, Yes, there's a message. Di ba minsan may mga rejections, like, nakasampung interview ka na, hindi ka pa rin natatanggap sa trabaho. And then you started doubting yourself. Wala akong skills na ganito, hindi ako magaling, ayoko na mag-apply, ganyan. So nag-inom ka na lang sa kanto. Hanggang sa 25 years after, nasinggero ka na lang. Why? Kasi you're just expert. Yes, expert sa pag-iinom. Na-develop mo yung expert. Pero actually, rejection is just telling you na, oops, hindi to para sa'yo. Andun sa kabilang pila ang iyong dapat mong puntahan. Doon ka pumila sa kabila. Kasi mas maganda doon. Kaya lang nag-give up ka eh. Gumive up ka kasi. Di ba tulad ng tanong mo rin, di ba? Ba't kasi diyan ka dumaan? Ba't ka dyan dumaan? Nahulog ka tuloy sa kanal. Tuloy. Diba? So, ibig sabihin lang nun, hindi ibig sabihin na may rejections ka ngayon, feeling mo nag-fail ka ngayon, feeling mo hindi ka successful ngayon. I tell you what, baka kasi hindi pa yan. Not yet, no? Or hindi yan yung direction na para sa'yo. Baka hindi ka nakikinig, pinagpipilitan mo lang na dyan ka. Yung pala nandun lang sa kabila, lumingin ka lang ng konti at konting tiyaga pa. That's life. Nandito lang pala yung future mo, no? Diba? So, yeah, maybe I'm able to say this is because, well, I went through hell. I went through hell several times to realize what really life is. And ngayon na I know how how learning can help you, or learning yourself can help you live a life na you're in full control with, I want to share it sa iba so they can also find themselves, no? If ang event sa life mo is something that you don't have control over with, iniwan ka, nag-cheat sa'yo, hindi ka natanggap sa trabaho, wala ka na magagawa. Accept it. That's the best course to do. That's the best course of action. Accept and learn from it. And learn from it. And then you improve, tweak. Yes. True. And then create something there while you're accepting it, create something na, ano bang pwede kong gawin?
that will work for me. Diba? At doon ka mag-focus yung pwede mong gawin, yung reactions Yung mo, yung strengths mo actions dun, mo. oo, yun. Yes. Dun Kasi mo wala yun. ka na nga magagawa dyan, di ba? Iniwan ka na. So, anong gagawin mo? Habulin mo. Di Yeah. ba? That won't work for you. Pero anong gagawin mo? I-let go mo siya. That will work for you. And kagaya ng pinag-usapan natin kanina na pag dumating ka doon sa point na masaya na yung moving on mo, yung process na yun na yun yung parang sinasabi natin kanina, bakit iba yung graduation. Yun na yung graduation mo, yun na yun. Diba? Na ano ka na eh. Alam mo ba kung anong pinakamasaya mo? Lumabas ka na doon sa lupa na bigla ka Nag-grow ka na, nag-bloom ka, 'di ba? Alam mo isa sa pinakamasaya, sabi nila, ang isa daw sa pinakamasayang pakiramdam sa buong buhay na madadanasan mo is yung mahalin ka ng taong mahal mo. Which is true. True naman talaga, no? Isipin mo, mahal na mahal ka rin ka. To love and to be loved in return. Yun naman talaga eh. Yes, no? Pero meron pang isa. Ano po yun? Yung pakiramdam na you have full power and control sa buhay mo. Na walang makakapagdikta sa'yo at walang pwedeng sabihin ng ibang tao about you that will affect you. Kasi kilala mo ng mabuti ang sarili mo. Tsaka alam mo yung direction mo eh, no? Kumbaga malinaw yung windshield ng sasakyan mo. Alam mo yung destination, alam mo yung ano. Yes, di ba? At alam mo kapag yes, at alam mo kapag ka nasira yung makina, alam mo gawin. Yun. Alam mo ikumpone. Diba? You have full control over your life. And that's where power comes in. That is your power. Tapos, dahil sa masaya ka na ngayon, here comes other people who will see how happy or joyful you are, then they would like to spend time with you. Yes, so, dyan na yung time na meron na siyang baka darating influence. Darating na si Mr. Right or si Mr. Right, gustong-gusto ka. So, yun na yung tamang panahon. Huwag mo muna ipipilit habang sa meron kapag pinagdadaanan, habang meron pa sakit or parang pain na kagaya ng nangyari sa akin. Hindi pa pala ako nakakapag-move on kasi gusto ko pa rebound to go back to the same relationship, to go back to the same person, pero wala na yung tao na yun. Pinipilit ko pa rin na yun. Parang ganun. Yes. Stop proving yourself to someone. Kahit anong gawin mo, kahit maging kamukha mo pa si McDonald or sa Jollibee, kahit na mag-mascot ka pa dyan, kahit patawanin mo sila ng 24 hours, kung ayaw niya sa'yo, ayaw niya sa'yo. So, magpipilitan ng sarili mo. Diba? Maawa ka sa sarili mo at know your worth. No, hindi mo kailangan mag-beg ng love from someone. Love yourself. Love yourself. Siguro napakagasgas ng salita na love yourself, but ito talaga yung key dun eh. Para hindi ka habol sa ibang tao, you have to really value yourself. No? Yung kung kaya mo ngang magbigay ng sobra-sobra sa maling tao, ikaw pa kaya na tamang tao para sa sarili mo? Yay! Diba? Sa maling tao eh, no? Ikaw na ang tamang tao sa sarili mo, di ba? So, when you become the right person, parang, bakit ko kailangan mag-beg? Sige nga, ano pa ang pwede mong mabigay sa akin? Para sa akin, sapat na ako. Sapat na. So, you will not accept anything less than you're giving yourself. Di ba? Mas ma-appreciate mo ngayon yung someone who's doing the extra mile. Yeah. Kung pinagluluto mo ang sarili mo at enjoy ka sa sarili mo na meron kang pork sinigang na kumpleto sa gulay at meron pang malapot na sabaw plus patis na may sili at kanin na mainit. Wala na, gutom na ako. At kaya mo yan ipagluto ang sarili mo. Ano kaya pwede niyang gawin na ipagluto ka para mas maging special yon? Maybe magluluto siya ng the same pero dagdagan niya ng salmon na prito, 'di ba? Or pork chop. Diba? Or pritong bangus. I mean, hindi ka na magsasettle for less because you're already given that to yourself. Serve ka sa magandang, anong tawag yun, kubiertos and everything and ano yan. Yes. Kaya alam mo rin, cold drinks and everything. Yes, may Coke Zero pa, di ba? Tubig lang na malamig yung iniinom mo, pero siya dinagdagan niya ng Coke Zero. So, hello po. So, ma-appreciate mo ngayon. Tama. Ma-appreciate mo. Kasi may extra mile siya na binigay sa'yo. Kasi hindi ka na nagsisettle ng, yun lang binigay sa'yo, pritong isda, walang sabaw.
'Di ba? Parang nasa Parang karinderya lang, eh, 'no? sa Saan karinderya lang, 'di ba? naaabot ang 100 mo? 100 100 pa rin ba yung pera mo? Hindi pa Wala rin ba yung kain sa work, puro na lang lista. Puro na lang ano, oo, lista hanggang sa next kailan pa ba sweldo? In 30th, ayan. Maaga daw yung sweldo, eh, kasi, may ano, holiday na eleksyon, holiday? tapos yung mga Halloween at saka, anong tawag 'to, November Undas. something, oo ka na. So mas maagang sweldo. So sige, sige, lista na lang. Pagdating ng sweldo ibabayad mo Wala na na lahat, naman, wala na namang lista pera na ulit. uli. Same yung ano, ikot, eh, 'no? Problema na naman. Saan naaabot sa 100 mo. Yan. Well, Coach A, thank you very much for your insights. Ayan, nakakatuwa po kasi sana po hindi lang we're trying to our best to be like seryoso para hindi nyo makita na may bias or yung kwento ng buhay lang namin ang gusto namin i-share. But what we're trying to do is to at least find each and every one of you who's out there na nakikinig, nanonood, na kahit papano you will say na I have this two persons na pwede ako makarelate, na I could possibly say na pwede ko pong masabi yung mga saloobin ko. Yes, we're here and we're here to help, at saka yung mga experiences namin hindi ho yung magiging judge na bakit i-judge namin kayo kasi pinagdaanan namin. Hindi ho ganun yun. We're more on what we could ang tawag doon, Coach, Share. share. Yun yung pinakamahalaga doon, eh. Kasi ngayon, yung situation ko at saka situation ni Life Coach A, we're overflowing, eh. We're overflowing with love, eh, and everything, eh. Kaya ginawa po namin tong Unfiltered DNA, itong podcast na to, is to at least try to reach out to someone who deserves that. Somebody who deserves someone to listen to, someone who could express what their feelings or what they're going through. Or kung gusto mo, kagaya ng sinabi ni Life Coach, available yung coaching session niya to become a better you. Yun yung pinaka ano, yung pinaka sukdulan doon, yung ano tawag, pinaka main goal namin is to change you ngayon. Sabihin natin October 18, Wednesday, ikaw to, miserable buhay mo, wala kang pera, wala kang ano, at least kahit papaano in an essence na pag mag-go through ka dun sa mga processes and at the same time sa mga coaching session ni Life Coach, at least may matitweak, mababago, at makikita mo rin perspective na nakita namin na we are being blessed, we are prosperous at the same time. Ang tawag doon, meron kaming purpose. Tapos ikaw naman ngayon yung magiging makaka-share rin ng mga experience mo para sa Yes. ibang tao. So magiging ano ka, survival guide, parang libro ka ng para sa iba. Coach A, any parting words po? Paki-invite po sila at saka yung mga friends mo kung may mga shoutout ka dyan. Sige, pakisabi. Ayun, wala pa akong mga shoutout kasi wala pa ako na-reach. Hindi pa ako nagta-try mag-reach out. But si Fort, if kilala mo si Fort, naging ano ko siya, nagla-live kami minsan. So try ko siyang yayain because napakadami ding insight sa buhay nitong si Coach, si Fort. Professor Fort. Ayan. So we'll try to invite him. Ayun lang. So ito lang yung siguro masasabi ko. Ulitin ko lang yung quote na nabanggit ko kanina. Na sometimes you feel like nandyan ka na sa pinakamababang sitwasyon ng buhay mo. Pero I hope you don't see yourself as hopeless, but see yourself as someone who is about to grow, who is about to surpass everything na nangyayari sa buhay mo, and who is about to receive all those blessings na nakalaan na sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin is ihanda yung sarili mo, maging handa ka na ma-receive yun, at paniwalaan mo na you deserve it. Okay? So yun. So my name is Arlene, or you can call me Coach A. I'm a transformational life coach, and I have a Facebook page called The Inside Job, as well as a TikTok account with the same name. And you can also PM me sa aking main profile, Facebook, Arlene, A. Villegas Alfonso. Ayan. So yun lang rin. And my coaching program would be launched on November 25. So check my Facebook page for more details. Ayan, excited kami dyan, ha, Coach Ayan. Sa araw ko, October 18, makaka-discount sila. So yan, sige. Yes, discount, $20 discount, yeah. So try to check it out. Yes, guys.
Maraming salamat po sa time. Maraming salamat sa attention, sa pakikinig, sa panonood, sa mga interaction. Kung may mga comments and suggestion, wag ho kayong mahihiya. We're here to help, and this is the show na ginawa namin hindi para sa sarili namin, not to gain any likes or ano dun, mga tawag doon, mga followers, hindi po. But it's more on how we can give back to people who deserve it. At ikaw yun, baka ikaw yun. So again, thank you po sa time. Later on, around 11 noon time, meron po ako show sa Fresh FM. So doon, ibang DJ Darren is si Tita Tanga na muna makikita. Karakter ano naman po ako doon. Kasi yung show ko, program ko, Manila-based po yung ano namin, yung radio station namin. So yun, again, thank you very much for the time. Coach A, thank you po. Until Thank you. bukas tayo. Thursday na bukas. Wednesday Thursday ngayon. na Bukas. Sige, one more time. Ano yung next topic natin? Baka para maging excited sila. Ano ba yun? Nakalimutan ko, i-review ko. What does your pain teach you? Ayun, dahil sa nag-move on, marami ka natutunan. Ano yung natutunan mo? Yun naman maganda naman topic na pag-usapan. Sige po, maraming salamat. Guys, thank you very much. This is Unfiltered DN. Yay! That's Darren Is and Coach A. Kami yung D. N-A. Ako yung D, siya yung A. Thank you. God bless. Thank you. Bye-bye. In nature, What happened?